natin ngayon ay maraming nasasabing fake news. At alam ko na alarman din naman ng mainstream media rito. So sa ngayon, ano ba ang dapat gawin ng mainstream media para mapuksa or at least malesen yung mga fake news ngayon? Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banatbay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi, hindi ba one way of making it giving this information? Nagbabalik ang manindigan sa katatapos lamang na mga panahon, binanggit nga po ng mga social media influencers na sila daw ay may mas accountability kasi sila mismo ang humaharap. Hindi tulad ng mga mainstream media na organisado, organisado din sa pagtatago pagkatapos ng pagkakamali o dahil sa bias. Pag-uusapan natin ang bias maya-maya. Sa ngayon, matapos ang 2 rounds, katakot-takot na debate sa pagitan ng ating mga guest, ngayon ang ating mga panelist naman ang muling magbabato ng mga tanong. Kumbaga sa mga beauty pageant, ito yung question and answer portion. Yan nga po sila, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Martin Andanar at Professor Dennis Coronacion. May 1 minuto para sumagot ang ating mga panauhin. Pwedeng mag-react pero sa loob lang ng 30 seconds pagkatapos ng sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanungin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banatbay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila, sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banatbay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi, hindi ba one way of making it giving this information? Una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito ay disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil trial lawyer siya. Apo. So, at that time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating, mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion? Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kaysa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi Mr. Abanat ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yun. Sa katunayan, talo pa siya sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, ang susunod naman na magtatanong ay si Ginoong Martin Andanar. Ate Coring, maraming gustong maliwanagan sa issue na to. Mula sa ating mainstream panelist, mainstream media. Alam natin na ang malaking mga media companies sa Pilipinas, halos lahat ay pagmamay-ari ng mga malaking negosyo o negosyante. At lahat ng mga negosyanteng ito, mga negosyo, ay may kanya-kanyang interes. Hindi ko kaya itong rason kung bakit mas dumadami ang viewers ng ating mga black timers, ng ating mga vloggers, dahil nga alang-alam din natin na wala silang tinatagong interes.
How do you reconcile this problem? Ang ginagarantiyahan ng demokrasya, hindi ikaw ay makakatanggap ng tama. Hindi ano. Ito ay plurality of voices. Sa dami ng periodiko, sa dami ng periodista, sa dami ng media influencers, natututukan yung constitutional point na kailangan dito plurality. Mas nakakarami kayo, mas marami kayo, mas mabuti. Hindi dahil sa marami kayo, tama na ang sinasabi niyo. Hindi. Kaya nagkakaiba-iba. Ang ginagarantiyahan lang plurality of voices Hindi naman iba na Kaya ganun ang nangyayari. So, mapa mainstream media, mapa social media, yun ang garantiya ng konstitusyon. Maraming nagsasalita. Sundan ko lamang po yung tanong ni Sec Martin dun sa issue ng personal na interes. Kasi nga po, yun ang pinagkaiba ng social media kesa sa isang organisadong network na may mga ibang negosyo ang may-ari ng network. Na maaaring hindi nila ito i-report kung may mali. Halimbawa na lang, may isang mining, may isang ganitong electrical. Paano mo babanatan yun kung ang may-ari na tinatayuan mo ang may-ari nun? Dito nagiging mahalaga yung plurality of voices. Posibleng may business interest yung isang media organization, halimbawa mining, meron namang isang network na anti-mining kasi environmental advocate yung may-ari. Kaya magkakaiba ang kanilang framing. At ang nagbebenepisyo rito ay ang publiko, but on the assumption na ang news media organization ay straightforward at transparent kung sino ang mga nasa likod ng kanilang mga pinagmamay-arian. At sa pangkalahatan, nagiging transparent naman yung ilang mga news media organization. Salamat po. Maganda yung sinabi ni Sir na transparent. Kaya mas naniniwala ako na mas transparent ang mga social media vloggers. Bakit po? Kasi sa social media vloggers, alam nyo na kami po ay merong political leaning o may bias with ED po yun. Alam nyo po na kami ay, halimbawa ko, isang Duterte supporter. Pero ang problema sa mainstream media, you are trying to pretend that you are not biased. Pero, alam naman natin, dahil sa interest ng namumuno o may-ari, maaari kayo ay nagiging biased. Ang bias ng media ay dalawang bagay. Una, yung bias para sa katotohanan at ikalawa, batay sa normatibong pamantayan, yung pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Pero, syempre, ito yung teorya at sa praktikal na implementasyon ng mga pagbabalita, syempre may mga competing interests. Hindi lang yung mga may-ari ng media, kundi pati na rin yung mga editor. Pero may proseso na pinagdaraanan at ang kredibilidad ng news media organization ang makukwestiyon kung ang kanilang interes ay hindi tumutugma sa interes ng nakararami. Thank you. Tama po si Sir. Kaya nga po naki-question ng ilang mainstream media dahil kitang-kita ang pagiging bias ng ilan. Wala akong pinapatukuyan na network dito, pero makikita naman natin sa mga report. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, hindi ko papangalanan. May isang DJ na pag ang issue ng traffic sa NLEX ay hindi niya na pinupuna. Bakit? Kasi isang owner noon ay ang owner ng kanyang network. Okay. Iwan muna natin ang issue ng bias. Ito naman po si Ginoong Professor Dennis Coronacion. Well, actually, yung tanong ko may kinalaman rin sa bias. You're free. Kasi nabanggit ni Sir Santos kanina that the beauty of the existence of media in this country is that there are so many of them. There's freedom, kumbaga man. And in the process, nabubuo yung plurality of voices na sinasabi ni Sir. Pero Sir, we cannot deny the fact na in reality, despite the presence of these so many traditional media outlets, meron pa rin mga nagdo-dominate. Yung mga naglalakihang mga media outlets. And we also cannot deny the fact that they are owned by businessmen who have some connections in people in high places sa politika natin, ano. So, yun, paano ho kaya yun, ano? Parang hindi naman nangyayari yung plurality of voices kung mayroong oligopoly pagdating sa ownership ng media. Talagang malaking usapin talaga niyan. Ang atin ay culture of connections. No? Talagang kabit-kabit yan. No? Ang nagkakaiba lang dyan, iba ang connect nito, iba naman ang connect nito, at iba naman ang connect nitong isa pa, kaya mag-away-away na lang kayo pareho dyan. At in the process,
we are just hoping na there will be some distillation. Nadidistill yung nasasala, yung opinion. Pero yung facts, hindi. Ano yan eh. Walang ano dyan sa facts. No? Walang kompromiso dyan. Yung opinion. Ang ayoko lang mangyari, yung halimbawang ang opinion mo based on taste, napakababaw nun. Ha? Kahit sino mag-opinion ng taste, kailangan paliwanag mo pa rin kung bakit ganyan ang panlasa mo eh. Ano? Hindi yon, mas serious ang problema natin dito eh. So hindi taste ang pinag-uusapan. Oh, okay. Okay. Noong unang panahon, nung dati pang wala pang internet, meron po tayong tinatawag na letters to the editor. At nakikita ko dati sa mga pahayagan na may mga ganyan. Paminsan-minsan may nakikita talaga akong napakagaling na mga letters to the editor. Talo pa ang mga komentaryo ng iilang mismong mga nagsusulat. No? So kumbaga, ang lumabas dito kasi sa social media ay parang naging napakalawak, napakalaking letters to the editor. Nandito po lumalabas yung mga magagandang mga, meron din pangit, pero meron din talagang sobrang galing, sobrang ganda ng pagkasabi. Sobrang talagang factual, solid facts ang basis. Thank you po. Okay, second round ng tanungan, magtatanong ulit si Yusek Castro. Yes, sabi nga natin ngayon ay maraming nasasabing fake news. At alam ko na alarman din naman ng mainstream media rito. So sa ngayon, ano ba ang dapat gawin ng mainstream media para mapuksa o at least ma-lessen yung mga fake news ngayon na sa ngayon ay sinasabing mukhang suportado ng isang bansa? Siyempre po, pinaka-basic dito, i-institutionalize natin yung fact-checking. Nangyayari naman siya, pero kailangan ng mas matinding regularity dito. At saka siyempre, yung mas critical na pagsusuri sa mga issue ay isang susing salik o key factor para labanan yung disinformasyon sa social media man yan o saan man nanggagaling. At kung saang bansa man, kung sinong bansa man ang nagpopondo ng mga ito. Kaya nga ito yung batayang tungkulin ng mga periodista at pati na rin ng mga content creator, siguraduhin na sumusunod sa tamang pamantayan ng pagbibigay ng opinion na batay sa empirical na datos. So hindi ko naman sinasabing mali ang pagbibigay ng opinion sa pangkalahatan. Linawin natin, mali ang opinion pag hindi ito batay sa dalawang accuracy, yung factual accuracy at contextual accuracy as enunciated by Edmund Lambeth. Salamat po. Given na may maraming mga tao sa social media na talagang napaka-eksperto, napakadalubhasa, na hindi pa minsan nabibigyan ng pagkakataon na maimbita sa mainstream media at doon sila sa social media naglalabas ng kanilang opinion o kanilang findings, scientific findings. Bakit ba natin ipapamukhang masama ang social media? Nandito nga nakikita yung talagang lengthy discussions na hindi nalilimit ng space considerations and time limits. Thank you po. At pakinggan natin ang pangalawang tanong ni Ginoong Martin Andanar. Thank you, Ate Kuring. Nabanggit niyo po, Professor Araw, yung hyper-partisan blogger kanina. At sa palagay ko naman, it is no different from the hyper-partisan supporters nung mga unang panahon at ngayon na talagang maingay talaga. Ang pinagkaiba lang ay meron ng platform, may plataforma na ang ating mga vloggers ngayon. Now, sa palagay niyo po ba ay ang dapat natin gawin ay mas i-educate pa natin ang ating mga viewers, ang ating mga listeners? Tama po kayo, bukod sa fact-checking, itutuloy ko yung paliwanag. Yung media literacy, media education, mahalagang susing salik din siya sa paninigurado na yung mga tao ay alam talaga kung ano yung katotohanan at hindi, bukod pa sa malalaman nila how the media work. At isang susing usapin sa media literacy at media education yung kahalagahan ng gatekeeping, which should not be mistaken for censorship or media repression kasi ang gatekeeping dumadaan sa tamang proseso. Tulad ng programang ito, maraming taong involved, hindi lang si Corina ang gagawa ng mga bagay-bagay na siya ang masusunod, pero pwede rin naman niyang i-assert na ito dapat yung ating gagawin. Kumbaga, the spirit of collegiality should be upheld, whether in the media or in social media. That's why when it comes to accountability, it works both ways. Yung media on one hand, the traditional media, and social media on the other. Accountability is important. Salamat po. Pagdating naman po doon sa sinasabi nilang paano lalabanan ng fake news, simpleng-simple lang po, ilabas mo ang tamang balita. Ganyan po ang ginawa ni Sec Martin noong panahon ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ang pinakamaraming fake news na lumabas. Anong ginawa ng PCO that time? Real numbers. Ilabas mo yung tama at hayaan mo ang taong humusga.
Kasi kung maalala nyo, doon yung panahon na kung saan sinasabing libo-libo ang namatay, hindi naman mapangalanan, pero ipinakita kung ilan talaga yung namatay lang. Real numbers, real information para malabanan ng fake news. Pumunta tayo sa aking tanong na ano ba ang kahulugan ng fake news? At kayo rin po ba sa social media, sa vloggers, ay galit din sa fake news? Pero ano muna ang ano niyan, ang pakahulugan, Ginoong Santos? Alam mo, yung contradiction in terms, yung fake at news. Ang news kasi, katotohanan. So, iyan, hindi katotohanan. Yun naman ang ibig sabihin nun, yung fake news. Ngayon, bakit? Anong panlaban sa fake news? Totoo yung sabi nila. Isa lang ang panlaban sa fake news, katotohanan, di ba? Ang falsehood, ang kalaban, truth. Napakadaling sabihin nun. Kaya sinasabi ni Corina na napakadaling lumawak yung kasinungalingan, dahil sa isang kultura. Kultura talaga ang may problema. Kung ano ang kultura mo, doon gagana yung, kung ikaw lalaganap madali ang fake news o hindi. Pag tiningnan mo ang levels ng education natin, napakababa. Isa yun. Pangalawa, hindi natin pinagtuunan ang kultura. Puro politika ang ginawa natin, kaya nagkaganyan. Unang, sasabihin ko po talaga na ang fake news kasi actually lumalabas pa minsan fake narratives din Hindi lang fake news pero fake narratives. Kumbaga yung mga komentaryo na lumalabas galing sa mainstream media, yun nga yung tinatawag nating bias. And it comes in many different forms. Paminsan, nandun yung plethora of opinions na naka-incline dito sa isang lugar. For example, yung pagiging anti-Lee Kuan Yew ng mga tao, ng maraming tao sa Philippine media. Unfortunately, ganun. Pero kaming mga ordinaryong OFW, nakita namin na mas maganda talaga ang nangyayari sa Singapore. Mas malaya nga kami doon dahil hindi kami takot na maglakad ng 2 a.m. in the morning doon sa Singapore. Yun po. Okay, Alex, ano sa palagay mo? Ano bang fake news? Ako, ang fake news, hindi ko gagawin yun dahil papasalamatan yung sponsors natin. So So, dapat maging totoo tayo dito. hindi pwedeng peke yan. Yes, Sige. Hindi sila, kung dahil sa kanila, hindi tayo mabubusog ngayong hapon. Yan. Bago tayo mag-commercial, Corina, no? Again, na-mention ko, magpapasalamat tayo sa ating mga sponsors. Maraming salamat sa Good Pastry Cafe at syempre sa Umi Sushi para sa napakasarap naming pagkain at sa RLI Furniture para sa aming set. At syempre, gising na gising tayong lahat dito. Hindi lang dahil sa ating topic, kundi sa ating Ahon Coffee. Maraming salamat po. Balik sa'yo, Corina. Yun lang ang sasabihin mo talaga? Yes. Bakit hindi ako nakatikim niyang mga binanggit mo? dahil di mo na balitaan. Oo nga, naubos ka agad. O ito na, last chance na ng ating mga journalist at influencer para ilahad ang kanilang paninindigan sa issue ng fake news. At pag-usapan na po natin ang napakaraming bagay sa maikling oras lamang. Accountability, fake news, bias, marami po. At marami pa sana pa kung meron pa tayong panahon. Pero eto na, ang huling bugso ng harapan, 1 minutong spotlight para sa closing statement ng bawat panauhin natin. Huling hirit na po ninyo ito para selyuhan ang inyo pong mga punto. Simulan na natin kay Ginoong Berhel Santos. Gusto ko lang ulitin yung tanong, bakit ba ang pinepeke balita? Kasi ang balita ay mga bagay na nakakaapekto ng malaki sa mamamayan. So pagka ikaw ang nagpeke ng balita, kaka-attract ka ng customers. At pagka iyan fake news, lalo kang makaka-attract ng marami. Kasi natural sa fake news ang maging provocative. Incendiary yan no? Kaya madalas iyan. Ang aking lang gusto sanang mangyari, magkaroon talaga ng ng sistema, proseso, no? At pamantayan para hindi kanya-kanya. Yun lang ang aking beef doon sa doon sa social media. Magkaroon lang ng pamantayan, sistema, proseso. Pwedeng magsama yan Dalawang yan no? Yun lang. Salamat. Maraming salamat, Ginoong Berhel Santos. Pakinggan naman natin ngayon si Ginoong Orion Perez Dumdum. Para sa akin po, hindi po dapat pinagsasabong talaga ang mainstream media at ang social media. Dahil sa totoo lang, both sides may mga problema. Makikita natin yung mga fake news at fake narratives both on social media as well as mainstream media. Usually kung sa mainstream media, it has to do with maybe one-sidedness, yung sa pag-iimbita ng tao, naiimbita yung mostly one side, tapos yung hindi masyado nabibigyan ng pansin yung other side, kaya mas dominante yung naratibo ng isa. Nangyayari din yun sa social media, yung mga, yun nga, gumagawa-gawa lang ng mga gusto nilang sabihin. So, hindi rin pwede yan.
Ang dapat tutukan natin ay hindi yung sino yung nagsasalita at saan po siya galing, siya ba ay galing sa mainstream media o social media. Ang tingnan natin, ano ba talaga ang sinasabi niya? May laman ba talaga itong sinasabi niya? Meron ba talaga siyang ebidensya sa sinasabi niya? Meron ba talagang empirical evidence, empirical proof? Meron ba siyang mga citations? Yung po dapat ang batayan natin. Logical ba yung mga sinasabi niya? Ganun po. Thank you very much. Maraming salamat, Ginoong Dumdum. At mula naman kay Associate Professor Danilo Arao. Team kasinungalingan o team katotohanan? Siyempre, katotohanan. May malinaw na pinapanigan ang periodismo at iba pang alagad ng media. Patuloy tayong magmulat, maglingkod at makibaka para makamtan ang ninanais nating makabuluhang pagbabago. Ang retorika ng di umanong bagong Pilipinas ay dapat suriin din sa konteksto ng lumang kaayusang hindi naman nababago at hindi mababago hanggat may pansariling interes na itinataguyod ang mga nasa kapangyarihan. Periodista man o hindi, huwag tayong maging kasabwat ng mga nagnanais ng kasamaan at kadiliman. Huwag magsinungaling. Huwag abusuhin ang kapangyarihan ng media sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Ngayong halalan, ang makabuluhang boto ay hindi para sa mga sinungaling at magnanakaw, kundi para sa mga nagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Kontradayang gabi sa ating lahat, maliban sa fake news peddlers at mga mandaraya. Salamat po. Maraming salamat, Ginoong Arao. Pakinggan naman natin si Banat Bay. Ang nakakapagtaka lang dun sa buong topic kanina, ang dami nilang sinabi patungkol kay Lee Kuan Yew. Pero yung mismong sinabi ni Lee Kuan Yew ay hindi sila nagbigay ng argumento. So yun ang hindi ko maintindihan hanggang sa na-realize ko na ganun po talaga pala ang personality nila. Bakit? Kasi nilalahat po nila ang vloggers at influencer na tila mga hindi profesional o di kaya lagi nagpapakalat ng fake news. Ulitin ko, wag po natin i-generalize ito. Dahil meron namang vloggers na matino, meron din namang mainstream media na nagpapakalat din ng fake news. So, sana po wag natin i-generalize ang salitang fake news o yung salitang bayaran. Salamat po. Maraming salamat kay Ginoong Banat Bay. Ayan. Tapos na po ang ating debate. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga panauhin ngayong gabi at panelists, pati na rin sa aking co-moderator na si Alex Calleja, na pinakamarami ang nakain ngayong gabi. Mabigat ang mga puntong binitiwan po ng magkabilang panig, pero ang bawat isa nanindigan at nakinig. Nakita naman po ninyo yon. Marami po tayong natuklasan at natutunan sa punto de vista ng mga influencer, gayon din ang mainstream media. Sa isang malayang bansa, may karapatan ang bawat isa na sumang-ayon at sumalungat. Hindi po ba? Ito ang tunay na diwan ng demokrasya. Mapa mainstream media o social media pa yan. Sa pagtatapos ng ating programa, sana'y nabuksan po ang inyong isipan, lalo't malapit na po ang botohan. Kung hindi pa, patuloy po nating hanapin ang susi ng katotohanan. Ang fake news ay nakakabulag. Kailangan nating mag-aral, magsaliksik, mag-usap at makinig sa bawat panig. Para sa Mayo 12, gawin na po natin ito. Alamin ang totoo sa pakitang tao. Maging matalino tayo sa ating pagboto. Bilang Pilipino, bayan ang ating ipanalo. Ako si Corina Sanchez Rojas at ito ang Manindigan.